Hindi makapaniwala ang high school student sa kanyang nakikita. Ang kanyang bagong guro sa art ay ang kanyang bagong asawa. Ngunit bago pa siya makabawi, isang galaw ng pagpunas ng pawis ay lalong nagpakaba sa kanya. Dahil ang ginamit ng asawa para magpunas ay ang kanyang panty. Sa kanyang pagkataranta, kaagad siyang kumaway ng mga kamay. Sinubukang paalalahanan ng asawa tungkol sa walang kahulilip na gawain. Ngunit ang asawa ay naguluhan. Kinailangan ng babae na kumatok sa mesa para makuha ang atensyon ng lahat. Dito lang natauhan ng asawa, at isinilid ang panty na ginamit pang punas. Kahit na napawi ang kahihiyan sa sandaling ito, ang pag-uugali ng asawa ay lubhang hindi maintindihan ng babae. Hindi lamang puno ng pag-aalipusta ang kanyang ekspresyon, kundi plano rin niyang pag-alitan ito pagkatapos ng klase. Pero kahit sa panaginip hindi niya naisip, bago pa niya mahabol ang kanyang asawa. Nakita niya ang asawa at ang 35 taong single na guidance counselor na masayang nag-uusap. Ang lalong nagpainis sa kanya, sila ay nagpapalitan ng tingin. Nakita ang mukha ng asawa na puno ng selos. Ang binata ay walang pagsisisi, kundi naramdaman ang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang dahilan ng kanyang pag-uugali ay dahil aksidente niyang natuklasan ang relasyon ng asawa at isang baseball player. Para malaman ang katotohanan, sinadya niyang pumasok bilang intern sa paaralan ng asawa. Ang mag-asawang may 8 taong agwat ay nagsimula sa lolo ng babae. Nagtatag ang matatanda ng espesyal na patakaran. Kung ang dalawang pamilya ay may tig-isang lalaki at babae, ang dalawang pamilya ay magiging magkamag-anak. Sa biglaang kaayusan na ito, ang dalawang kabataan ay hindi nakapaghanda. Hindi. Ayaw kong magpakasal. Lolo. Pasensya. Ang sinabi ko kanina, kalimutan mo na lang. Nakita ang pagtutol ng dalawa. Ang ama ni Xiangming ay sinira pa ang minamahal na kotse bilang panggigipit. At lalo pang nakakagulat, ang lolo ni Baoen para pagsamahin sila, ay nagsadya ng isang dula tungkol sa buhay at kamatayan, kahit nalabag sa kanilang kalooban. Sa harap ng inaasam ng lolo bago mamatay, sila ay pumasok sa kasalan. Ngunit ang kapalaran ay puno ng biro, kahit na kunwaring kalmado si Baoen sa kasal. Bilang isang 16 na taong gulang na first year high school, ang kanyang puso ay may lihim na paghanga sa senior baseball player. Kaya bago ang honeymoon flight, nagdahilan siyang mag-cur at mabilis na umalis. Nang mapansin ni Xiangming ang kakaiba, huli na ang lahat dahil hindi makansela ang biyahe. At para magkaroon ng makatwirang paliwanag sa pamilya, nag-isa na lang si Xiangming sa honeymoon. Sa panig naman ni Baoen, alam na pag-uwi ay masasaktan ang magulang. Walang magawa, napilitan siyang matulog sa sauna. At sa kanyang isipan, ang kasal ay kunwari lang para sa lolo. Kaya agad niyang hinanap ang gwapo sa baseball team, para gumawa ng magandang impresyon. Si Baoen ay maalagain na nag-abot ng panyo. Nagustuhan agad ito ng campus heartthrob. Sa maikling pagsasama, ang dalawang puso ay unti-unting naglapit. Nalunod si Baoen sa matamis na panaginip na hindi siya makawala. Kaya nang tanungin ng campus heartthrob kung may boyfriend siya, walang pag-aalinlangan siyang itinago ang pagiging kasal. Kaya't ganun, mabilis silang naging magkasintahan. Ang oras ay mabilis lumipas. Ang honeymoon ay mabilis na natapos. Si Xiangming na pauwi ay nakasalubong si Baoen sa may pinto. Ang galit sa kanyang puso ay sumiklab. Mabilis siyang lumapit, handa niyang pag-alitan si Baoen. Ngunit nang makita niya ang malungkot at nag-iisang mukha ni Baoen, lahat ng galit ay basta na lang nawala, kundi malumanay na inakay ni Baoen palayo, at nagpalit sa damit pang magjowa na binili sa biyahe. At tila walang nangyari sa harap ng pamilya. Hindi lang iyon, nang tanungin ng lolo tungkol sa biyahe, si Xiangming ay pati tumulong kay Baoen na magtago. Mabuti, lolo. Napakaganda ng biyahe. Tama. Si Xiangming ay napakabuti sa akin. Sobrang saya ko. Wala akong ginawa. Akala nila nakaligtas na sa mga tanong ng pamilya. Hindi nila alam biglang nagbago ang usapan ng lolo. Biglang sinabi na dapat silang magkaroon ng sanggol. Dahilan para sila ay natigilan sa kahihiyan. Mabuti na lang nag-iba ng usapan ang pamilya. Sila ay nakahinga ng maluwag. Kaya ganoon, opisyal na nagsimula ang kanilang komplikadong buhay may asawa. Kahit na mayroon na silang sariling tahanan.
Dahil si Baoen ay high school pa, si Xiangming ay nanindigan sa prinsipyo ng hiwalay na silid. Ngunit ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Paminsan-minsan si Xiangming ay nagiging pilyo tulad noong bata pa. Tahimik na papasok sa kwarto ni Baoen. Pero ito ay nagparamdam ng hindi comfortable kay Baoen. Agad na inihanda siyang palayasin. Pero si Xiangming ay naging makulit. Kahit na humingi ng paghiga sa iisang kama, naramdaman ni Baoen na siya ay nang mamanyak. Nakita si Xiangming na papalapit ng papalapit. Si Baoen sa pagkataranta ay kumuha ng lapis para ipagtanggol ang sarili. Hindi inaasahan, si Xiangming ay bumagsak sa ibabaw ni Baoen. At si Baoen sa kanyang pagkataranta, dahil sa instinktong pagprotekta sa sarili, ay isinaksak ang lapis sa ulo ni Xiangming. Nagdulot ng pagdugo. Nagbibiro lang ako. Mula noon, si Xiangming ay nagpigil sa kanyang pilyang mga biro, at naging mas maalaga at malambing, lalo na sa mga pagtitipon ng pamilya. Kahit na siya ay nolasing, siya ay parang noong bata pa. Malambing na babuhitan si Baoen na inaantok pabalik sa kwarto. Kahit ganoon, hindi pa rin maaaring tanggapin ni Baoen siya bilang asawa. Siya pa rin ay umaasam na gumawa ng magandang impresyon sa campus heartthrob. Bago pumasok sa paaralan araw-araw ay inaalagaan niya ang kanyang anyo. Paminsan-minsan ay iiwan si Xiangming. Lihim na kakain ng hapunan kasama ang campus heartthrob. Unti-unti, inuring ni Baoen ang kasal na inayos ng lolo. Bilang isang larong bahay-bahayan noong bata pa. Nang tanungin ng kaibigan si Baoen tungkol sa honeymoon, hindi itinago ni Baoen ang katotohanan ng kanyang pagtakas. Samantala, si Xiangming na dumalo sa reunion para ipakita ang kanyang posisyon sa pamilya sa harap ng iba. Direkta pa siyang nagbigay ng utos kay Baoen. Aasawa. Ako ito. Inuutusan ka ng asawa mo na pumunta rito. Wow! Bilisan mo! Wow! Pumunta ka na rito! Wow! Ang sunod-sunod na aksyon na ito ay nagpamangha sa kanyang mga kaibigan. Para protektahan ang hitsura ni Xiangming, nagpipigil ng galit si Baoen at nagmadaling pumunta. Akala niya sa kanyang pagdating, ang lasing na si Xiangming ay susunod sa pag-uwi. Ngunit hindi umayos si Xiangming, kundi lalong naging bastos, kahit walang pakundangan na, nagmayabang, sa lahat. Siyempre, maganda ang asawa ko siyempre. Hindi marunong magluto. At masama ang ugali. At malakas pa hamingle. Kuya, lasing ka na. Ang mga salitang ito ay nagpaasol sa mukha ni Baoen. Nakita na malapit nang sabihin ni Xiangming ang tungkol sa pagtakas niya sa honeymoon. Hindi na napigilan ni Baoen ang kanyang galit. Hoy, Xiangming, hindi ka ba uuwi? Nagulat ang lahat, kaya, ang awkward na inuman ay mabilisang natapos. Sa daan pa uwi, nakita ng senior sa interaksyon ng dalawa. Isang kakaibang pagmamahalan sa pagitan nila. Kayo talaga ang tadhana para sa isa't isa. Huwag mong sabihin iyan, hindi kami nagkakasundo mula pa noong bata kami. Siya ang unang taong nagbuhat ng palda ko. Nakakatawa naman, hindi ba ang mga lalaki ay nangbubuli sa babaeng gusto nila? Subalit si Baoen ngayon ay patunay ng kasabihang, ang nasa loob ng kalagayan ay walang alam. Dahil sa panliligalig ni Xiangming, si Baoen ay dahil sa galit, sa pagtitipon ng kapitbahay, ipinakita siya bilang isang gigolo. Hanggang sa umuwi si Xiangming, saka lang niya natuklasan sa sinasabi ng mga kapitbahay. Nalaman niya na gumawa na naman si Baoen ng chismis tungkol sa kanya. Kahit na ang magkaibigan mula pagkabata ay hindi nagkakasundo, nagtatalo at nagbibiro sa araw-araw. Pero hindi sila tunay na nagtatagal ng galit. Kinabukasan, si Xiangming ay kusang naghatid kay Baoen sa paaralan tulad ng dati. Ngunit ang buhay ay puno ng mga pagliko. Dahil sa relasyon sa campus heartthrob, si Baoen ay nagkaroon ng gulo sa mga bully na gusto rin ng heartthrob. Hindi lang siya dinala sa isang tahimik na lugar, kundi pinagbantaan din na huwag makipagrelasyon sa heartthrob. Pero hindi natakot si Baoen. Nang ang bully ay halos saktan na siya sa galit, mabuti na lang dumating ang heartthrob, at sinugpo ang trahedya. Kaya, si Baoen at ang bully ay nagkagalit. Subalit walang lihim na hindi nabubunyag. Ang relasyon ni Baoen at heartthrob ay malapit nang malaman ni Xiangming.
Isang umaga, si Xiangming ay binuksan ang TV tulad ng dati. Gusto niyang manood ng balita o anumang kawili-wili. Hindi niya inasahan nakita niya ang live broadcast ng baseball game sa paaralan ni Baoen. Habang masayang nanunood, biglang lumipat ang kamera. Si Baoen ay lumitaw sa screen. At malakas na sumisigaw para sa pitcher. Ang pinakamasakit sa kanya, ang announcer ay nagsalita tungkol sa matamis na panahon nila sa sushi bago ang laro. Ang mga salitang parang libo-libong karayom sa kanyang puso. Ngayon lang niya naintindihan na ang sushi sa kusina ay hindi para sa kanya. Ngunit hindi lang iyon ang masakit. Pagkatapos noon sa vanity table ni Baoen, aksidente niyang nakita ang litrato ni Baoen at heartthrob. Sa labis na kalungkutan, siya ay uminom para kalimutan ang damdamin. Ngunit nang umuwi si Baoen, itinago niya ang kanyang damdamin at nagpanggap na isang kuyang seryoso. Sinermonan si Baoen dahil huli umuwi, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng malalim na pag-aalala. Ngunit si Baoen naabala sa kanyang mundo. Hindi napansin ang pagbabago ng damdamin ni Xiangming. Subalit ang kapalaran ay laging puno ng mga biro. Dahil sa volleyball match broadcast, ang relasyon ni Baoen at heartthrob ay mabilis na kumalat sa paaralan, na nagdulot ng pagkasira ng pagkakaibigan nila ng best friend. Ang kaibigan ay direktang pinagbintangan siyang may dalawang relasyon. Ang mas nakakagulat para sa best friend, si Baoen ay itinuring ang kasal kay Xiangming bilang isang dulalang. Hanggang nakita niya ang pagluha ng best friend, at narinig na gusto rin niya ang heartthrob. Saka lang napagtanto ni Baoen na nasaktan niya ang kaibigan. Sa isang banda ang pinakamatalik na kaibigan. Sa kabilang banda ang pinakamagustuhan niyang lalaki. Siya ay nalagay sa isang matinding dilema. Hanggang sa pauwi siya ay malungkot. Sa kabilang banda, si Xiangming na malapit nang magtapos sa kolehiyo, ay nabigyan ng internship. Ang nakapagtataka, ang lugar ng internship ay ang high school ni Baoen. Sa harap ng awkward na sitwasyon, ang unang inaalala niya, kung malalaman ang kanilang relasyon, makakaapekto ito sa pag-aaral ni Baoen. Ngunit nang mag-isip siya tungkol sa heartthrob at Baoen, wala siyang pag-alinlangan na tinanggap ang internship. Kaya nangyari ang nakakahiyang eksena sa simula. Pagkatapos ng unang araw ng trabaho, hinanap niya ang heartthrob, at inihiwatig ang kanyang relasyon kay Baoen. Kahit sa kanyang mga salita ay halatang galit na galit, pero hindi siya nawala ng kontrol. Ngunit ang kanyang pagdating ay nakalito sa heartthrob. Subalit ang mundo ay may sorpresa bukod sa mga aksidente. Ang pagdating ni Xiangming ay lumikha ng ingay sa paaralan. Sa kanyang personalidad, siya ay nahabol ng guidance counselor na single ng 35 taon. Sa harap ng biglang pagmamahal, si Xiangming ay nagsikap na pigilan ang sarili. Kahit na ang counselor ay nagparamdam ng gusto niya, sa kanyang puso ay si Baoen pa rin. Hindi niya inasahan, ang counselor para makapagligaw, ay pumunta pa sa kanyang bahay, para hindi malaman na sila ay kasal. Mabilis nilang itinago ang lahat. Ngunit ang tadhana ay laging naglalaro. Dahil sa pagmamadali hindi nila nalock ang pinto. Ang biglang pagdating ng counselor ay nagulat sila. Sa kanyang pagkataranta, si Baoen ay nagtago sa likod ng kurtina. Ngunit ang malas, nakita pa rin ng counselor ang anino ng babae sa likod ng kurtina. Sa harap ng hindi kapani-paniwalang sitwasyon, sinabi ni Xiangming na iyon ang kanyang kapatid na babae na may problema sa pag-iisip. At nakaligtas sila sa sitwasyon. Samantala, ang pagdating ni Xiangming ay nagpasigla sa interes ng mga estudyante sa gwapo nilang guro. Kahit sa klase hinihiling nilang ikwento ang unang pag-ibig niya, para masiyahan ang mga usisero. Si Xiangming ay dahan-daang nagsalita tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Ang babae ay ang nag-iisang bumisita sa kanya sa 3 taong militar. Sa kanyang mga matatamis na salita, puno ng pagmamahal para sa babae. Ang hindi alam ni Baoen, ang unang pag-ibig na pinag-uusapan ni Xiangming ay siya mismo. Hindi rin niya napansin ang mga matamis na tingin ni Xiangming. Ngunit isang aksidente di nagtagal, ay lubusang magbabago ng pananaw ni Baoen kay Xiangming. Sa isang iglap, dumating na naman ang taunang araw ng pagsasanay ng reserba, para ipakita sa kaibigan ang kanilang pagmamahalan. Si Xiangming ay humingi kay Baoen na magdala ng masarap na pagkain. Ang kasaganaan ng pagkain ay nagdulot ng inggit sa dalawang kaibigan ni Xiangming. Parehong nagbigay ng may inggit na tingin. Ngunit ang nagulat si Xiangming ay, nang siya ay inalipusta ng dating commander. Si Baoen na 16 anyos ay walang pag-aalinlangang sumugod sa harap.
Sa harap ng pagkwestiyon ng pangalan, si Baoen ay direktang inihayag na siya ang asawa ni Xiangming. Hindi lang iyon, nang subukan ng commander gamitin ang kanyang posisyon, si Baoen sa kanyang katalasan at katalinuhan, ay natigilan ng kanyang kausap. Para pasalamatan si Baoen sa kanyang pagtindig, si Xiangming ay nagdala sa kanya at kaibigan sa KTV. At itong pagtitipon, ay unti-unting nagbago sa pananaw ni Baoen kay Xiangming. Nang makita niya ang romantiko at malambing na bahagi ni Xiangming, iniwan niya ang dating paniniwala, tinitingnan sa bagong aspeto ang gwapong batang lalaki. Samantala, nang magsalita si Baoen, ang kanyang kasiglahan at mabait na personalidad ay nakakaakit sa lahat. Ang kanyang boses ay malambing, parang may mahika, na naghikayat sa lahat na sumayaw. Ngunit hindi nagtagal ang maganda, isang biglaang pangyayari ang sumire sa kaligayahan.